Purihin po ang Panginoon sa oras nito at sa araw na ito. At ito na nga na napakabuti ng Panginoon dahil po sa kanyang mga salita na patuloy pong gusto mapakinggan ng mga tao na pinapangaral ng kanyang mga lingkod. At ito po ang napakahalaga sa buhay po ng tao. Itong salita kung bakit nandito ngayon sa kuha natin ngayon. Itong mga salita na kailangan may pangaral at may pahayag upang mapakinggan ng mga taong gusto ng Panginoon na makatanggap nito. Dahil ito po ay napakahalaga ito sa buhay po natin. Kaya pinangaral, ipinapahayag, itinuturo ang mabuting balita ng kaligtasan upang po marami po ang makatanggap nito. Kaya salamat sa ating Panginoon at sa oras nito, nandito po ang salita ng ating Panginoon na ating po ngayong pag-aaralan. Sabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 7, sabi po dito, Santiago chapter 5 verse 7. Kaya nga, magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat nalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinalakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propita nagsalita sa ngalan ng Panginoon buong tiyaga. Silang nagtiis ng kahirapan. Sinabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa bandang huli, ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Ama na mapagpala sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Salamat Panginoon sa oras nito. Dahil po sa iyong mga salita ay patuloy po namin ito na mapapakinggan muli, Panginoon Lugad. Ang dalayan po namin Lugad sa oras nito. Lord, patuloy po kami nga nagkakaisa, Panginoon Lugad, sa lahat na nakapakinig dito. Nagkakaisa po kami na lumalapit, nagpapakababa sa iyong banal na paanan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng ating mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, linisin mo ang puso ng sa amin at anuman ang mga sanhin ng nakikita mo sa ating mga puso na bahid ng kasalanan, pawiin mo ito ng kapangyarihan sa salita po, Pilugad, at patuloy po Lugad, linisin mo ito po Pilugad, at buksan mo ang puso namin upang ang masalita na ay pong mapapakinggan sa oras nito. Dumali po ito, magrima sa ating mga buhay at patuloy po namin ito na may pamuhay. Salamat po Ama sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan kadakilaan sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, sabi po dito Santiago, dito po sa talata na aking pong binasa. Sabi po dito, kaya't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Okay, sa buhay po natin na ating pong tinanggap, sa buhay po natin ang salita ng ating Panginoon. At ang sabi po dito na tayo po ay mga nakipag-isa na sa ating Panginoon. Tayo ay nakatanggap na ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sabi po dito na pagtsatsaga na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito ni Santiago, magtsaga kayo. Pagtsagaan po natin ang ating pong tungkulin hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang pangako, siya po ay magbabalik upang isama ang kanyang mga anak na maliligtas sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon na pinangaral, pinahayag ng kanyang mga lingkod. Kaya sabi po dito, ang ibig sabihin po ng pagtsatsaga, kailangan habang nandito pa po tayo sa mundong ito na bilang tayo mga lingkod ng Diyos, una, magtsaga po tayo sa panalangin, prayer, panalangin, na tayo po ay maging matatag sa ating pong buhay pananampalataya. Panalangin para maging yung kabuuhan ng iglesia ng Panginoon ay maging matatag sa pamamagitan po ng pagtsatsaga ng pananalangin. Yung po ang nais na makita sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito,
Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Totoo po yun. Totoo po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon na siya po ay darating. Siya po ay magbabalik. Siya po ay, iyon ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita sa mga mananampalataya na siya po ay magbabalik at siya ay darating. Kaya habang wala pa ang Panginoon, yung ating pong panalangin, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo na yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, na ito po yung kalakasan natin, ito po yung katatagan, at ito po yung ating pong tagumpay, salita ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sabi po dito, magtiyaga po tayo. Panalangin, pagbabasa ng Bible, lalo na po yung pakikinig. Lalo na kapag dating po ng linggo, yung pakikinig po ng salita ng ating Panginoon ay tinuturo po, pinapahayag, pinangaral ng ating pong Senior Pastor, Pastor Rodi Pardo. Kailangan na pagtsagaan po natin. Dahil kung hindi po tayo magtsatsaga na pakinggan ang salita ng ating Panginoon, ay baka manhina tayo sa ating pong buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po ang sinasabi po dito. Sabi po dito, tingnan ninyo ang magsasaka, buong tsaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin. Sa buhay ko, dahil po ako po, nung maliit pa po ako, ay nakaranas po ako dito sa pagsasaka. Ay totoo po talaga, kapag wala kang tsaga, halimbawa, nagtanim ka ng isang palay o butol ng palay, kailangan pagtsagaan mo yun na hindi pwede na itatanim mo ay hindi mo ito lilinisan, hindi mo ito didiligan. Kailangan para itong binhi na itinanim mo ay lumago at lumaki at mamunga. Kailangan po ito na pag anuan mo ito, nandoon yung paghihintay mo, yung hintayin mo hanggang siya ay mamunga at makamtan mo ang bunga ng iyong binhi na iyong itinanim. Hindi pwede na pag itinanim mo, pababayaan mo lang, ay mamamatay po yun. Kailangan pag itinanim mo, ay kailangan kung may mga damo dyan na nakapaligid, tatanggalin mo yan, pagkatapos didiligan mo para po siya ay lumago at siya po ay lumaki at mamunga. Kaya dito po, sabi po dito ng isang magsasaka, tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin. Ano po ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin? Yung kanyang tinanim, halimbawa, mangga, o ano pa man mga butil ng yung mga buto na kanyang tinanim, yung po aantay niya yun hanggang sa mamunga. Sabi po dito, nasalita natin Panginoon na sa Aklat ng Santiago, na yung paghihintay, yung pagtsatsaga na hintayin yung kanyang binhi na tinanim. Ang sabi po dito, tingnan niyo magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin. Itong talata, ito po ay inahalim tulad po sa mundo. Ang mundo, may mga tao na nakatira dito sa mundo. Nung dumating itong salita ng ating pong Panginoon, ito po ang gusto makita ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Na ang bawat tumanggap nito, ang bawat tumanggap ng salita ng ating Panginoon, at ito po ay ipinangaral. Kailangan ito ay, yung kanya pong tataniman ito, kailangan ay tumubo. Kailangan lumago ito. Hindi pwede na pag nabahaginan mo o na-share mo o naipahayag mo ang salita ng ating Panginoon, hindi pwede na hindi mo ito patuloy po na pupuntahan, didiligan. Dahil kapag hindi mo ito ginawa na puntahan mo, diligan ng salita ng Panginoon, ay hindi po ito lalago hanggang sa siya ay mamunga. Kaya ang nais dito na ipinapakita ng ating pong Panginoon sa kanyang salita, na yung mga salita na natanggap ng kanyang mga anak, ng kanyang mga lingkod, kailangan ipahayag po ito, ipangaral para mamunga itong binhi na ibinigay ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Itong binhi, ano po itong binhi? Ito po yung salita ng ating Panginoon na gusto ng Panginoon na marami ang mataniman ito
sa magitan ng kanyang mga anak, sa magitan ng kanyang mga lingkod na kanya pong pinili. Kaya yun po ang gustong makita ng Panginoon sa ating pong mga buhay, na yung binhi na yun ay makita sa atin yung bunga nito, na makita sa buhay natin yung bunga na itong salita ng ating Panginoon. Kaya sinabi po dito, kung ang magsasaka po ay nagtiyaga na maghintay, na makita yung bunga at mapitas niya ito, ganon din ang Panginoon ay naghihintay sa buhay ng bawat mananampalataya na makita yung binhi na pinagkaloob, ibinigay niya sa mga anak niya, ay maipahayag din ito, mataniman din ang mga tao ng salita ng ating Panginoon para ay makita yung bunga sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Kaya po ang layunin ng ating Panginoon sa buhay ng mga tao sa mundong ito, na mamunga at mamunga itong binhi na walang iba ang salita ng ating Panginoon na pinapahayag, ipinangaral. Ang gusto dito ng Panginoon, ang bawat iglesia ay lumago, lumawak at lumaki sa kapangyarihan ng binhi na walang iba itong salita ng ating Panginoon, na maipangaral at mataniman yung puso ng mga tao sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi pa dito, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat nalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi po dito, 2 beses po dito yung binanggit dito sa talata na yung pagtiyaga at tibayan. Sabi po dito, pagtiyaga at tibayan ninyo ang iyong loob. Kaya sa ating pong buhay, talagang kailangan na maging matibay po tayo dito. Magiging matibay lang po tayo sa buhay natin pananampalataya kapag ang salita ng Panginoon ay patuloy po natin ito, na atin po itong tatanggapin sa ating pong buhay. Kailangan lagi po tayo manalangin, makikinig ng salita ng Panginoon at magbabasahin ang kanyang mga salita na atin po natanggap sa ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, dahil po nalalapit na ang Panginoon sa kanyang pagdating. Bakit? Dahil pinapakita na ng Panginoon sa mundo na ito po ang palatandaan na siya ay malapit na dumating. Ito nakikita natin, ito naririnig natin sa mga balita sa TV. Totoo po ito. Malapit na maganap ang sinasabi ng Panginoon na siya po ay magbabalik. Kaya siguro nagaganap ito para palilahanin mga tao, na mga tao po ay lumapit na, magbalik loob na sa ating pong Panginoon. Dahil tunay nga na malapit na siya dumating. Kailangan natin sa ating pong buhay, tayo ng mga mananampalataya, tayo na pinagkalooban niya ng binhing ito. Kailangan na ipangaral na po natin ito, ipahayag na po natin ito, ituro na po natin ito sa mga taong wala pang pananampalataya at hindi pa natataniman ng binhing ito na ating po natanggap sa ating pong Panginoon. Kaya sabi pa dito, huwag kayong maghinanakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kaya sabi po dito, huwag kayong maghinanakitan. Kaya yung kailangan po doon, kung ano yung pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa tao, ibinigay sa magitan ng salita ng ating Panginoon ng tanggap ng tao, kailangan na yung pag-ibig na yun ay maipakita sa ating Panginoon at sa mga tao. Kaya sabi po dito, huwag kayong maghinanakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propita nagsalita sa ngalan ng Panginoon buong tiyaga. Sila nagtiis ng kahirapan. Sinasabi natin mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa bandang huli, ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Lahat tayo ng mga mananampalataya, mga bumabasa ng salita ng ating Panginoon, nakita po natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Job na kanyang lingkod. Talagang ipinakita ni Job na sa magitan ng pagsubok sa kanya ng kaaway. Pero ipinakita rin ng Panginoon na sinabi niya sa kanyang masalita na hindi kita iiwan ni pababayaan. Pero kung si Job ay iniwanan niya ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran, baka siguro ay nawala siya at hindi niya makakamtan. Hindi na niya makakamtan
yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Biro mo yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, yung kayamanan, yung mga ari-arian, yung kanyang anak, lahat po yan ay nawala sa kanya. Pero dahil po, doon po sa pinakita ni Job sa ating Panginoon, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang naranasan na pagsubok sa kanyang buhay, hindi po siya humiwalay sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kung ano yung nawala ni Job doon sa kanyang naranasan sa pagsubok sa kanya, ibinalik pa ng ating Panginoon. Mas higit pa, doble pa, ibinalik doon ng Panginoon ang kanyang mga anak ay naibalik din sa kanya. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga mananampalataya sa ating Panginoon, kailangan lang natin magtiyaga, magtiis, ipakita natin sa ating pong mga buhay sa harapan ng Panginoon na tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya lagi natin isipin na mayroon po tayong mayroon pong Diyos na hindi niya iiwan ang mga nagmamahal sa Kanya. Hindi niya iiwan yung mga nagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi lang po natin isipin, itong ating pong ginagawa, itong ating pong paglilingkod, itong ating pong pangangaral, pagbahayag, pagtuturo ang salita ng ating Panginoon, ito po ay mayroon po itong napakagandang bagay na ating pong makamtan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa oras nito. Salamat sa kanyang mga salita. Kailangan lang po natin, magtiyaga lang po tayo, magtiis lang po natin tayo, ipakita natin sa ating pong buhay na tayo po ay totoo ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi tayo humihiwalay doon sa kapangyarihan. Hindi tayo humihiwalay doon sa salita ng ating Panginoon. Kailangan lagi po nasa puso natin, nasa isip natin at nasa buhay po natin ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Na ito po ang nagpapalakas, nagpapatibay at nagpapatatag sa ating pong buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, aming Diyos na mapagpala. Salamat sa oras nito. Salamat sa mga salita na patuloy mong ipinapakita ang mga bagay na ito po ay magpapalakas, magpapatibay at magpapatatag sa ating pananampalataya. Dahil tunay nga po pilugad, kailangan namin ang iyong salita sa panahon na ngayon na ay po naranasan, sa panahon na naranasan ng mundo, ng tao, kailangan po namin ang iyong salita, Panginoong Lugad. Kailangan ka namin sa buhay ng bawat isa po, Lugad. Lord, salamat, patuloy po, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, lalo na, Panginoong Lugad, ang iyong iglesia, Panginoong Lugad, na patuloy po na ito po ay itinataguyod, isinusulong ang iyong layunin sa pamamagitan ng iyong lingkod na iyong hinirang, iyong pinili sa mundong ito. Walang iba po ang pong Senior Pastor, Pastor Rodi Fajardo. Lord, patuloy po siyang palakasin, patuloy mo siyang patatagin. Lord, patuloy po, Lord, ipagkaloob mo sa kanya ang salita na ito po ay magiging kalakasan sa kanyang buhay. Lord, ipagkaloob mo ang kapangyarihan sa kanyang buhay at sa bawat lingkod mo at sa bawat mga anak mo, Panginoong Lugad. Lord, salamat sa iyong mga salita na tunay nga ito po ang dapat panghawakan ng bawat isa. Ito po ang kailangan mabigyan ng puwang, mabigyan ng panahon at oras sa buhay ng mga mananampalataya. Walang iba po itong iyong salita na patuloy po na ito po ang magbibigay sa amin ng katiyangan pag-asa sa ating buhay pagdating ng panahon ng iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy po, dalayan po namin na patuloy mo, Lugad, na ang binhing ito na aming pong natanggap ay patuloy po ito na maibigay sa mga wala pang mga tao hindi pa nakatanggap ng iyong binhi, walang iba ang iyong salita po, Lugad, upang patuloy po, Lugad, na ito ay mamunga at patuloy po, Lugad, manatili ang bunga, Panginoon Lugad, sa magitan ng iyong lingkod na patuloy po na didiligan upang sila ay lumago sa kailang panampalataya na kanilang tanggap, Panginoon Lugad. Panginoon, salamat sa oras ito, dalayan po namin na patuloy po, Lugad, na ang iyong gawain po, Panginoon Lugad, dalayan po namin na patuloy po ito na makita ang paglago nito po, Lugad. Lalo na, Panginoon Lugad, dalayan po namin iyong pagkakaisa,
yung pagsasama-sama, pagtutulungan, Panginoon Lugad, sa lahat ng mga sangay ng gawain mo, Panginoon Lugad, sa bawat chapter mo, Panginoon Lugad. Lord, tunay nga, Lugad, na ikaw ang aming Panginoon Diyos na di nagbabago. Tunay nga na ang iyong masalita ay totoo at tapat, na ito po ay magaganap po, Panginoon God. Lord, tulungan mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, maisagawa ang mga bagay na ito ang iyong layunin sa mga tao sa mundong ito na wala pang pananampalataya, wala pang pananalig sa iyong pangalan po, Panginoon God. Salamat sa mga ito. Patuloy po dalan po namin, Lugad, na tugulin mo at punuan mo ang lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, Lugad, lalo ng kabuuan ng iglesia po, Panginoon God. Salamat dahil hindi po namin, Lugad, patuloy ko po dinadalangin, Lord, ang pinagkaloob mo, ibinigay mo sa iyong lingkod, sa iPhone Senior Pastor. Lord, patuloy po na magkaisa ang bawat mga pastor-pastoral, Lugad, upang maisagawa at maganap ang kalooban mo sa buhay ng aming pong pastor at sa buhay ng bawat isa, na ito po ang naisin mo sa ating mga buhay, sa iyong malingkod, na magkaroon po ito ng kaganapan sa mundong ito. Walang iba ang iyong salita na may pangaral, may pahayag sa mga taong wala pang kaugnayan sa inyo. Ama, salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat, sa pangalan ng bugtong na anak na Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.